Hello, hello. Sounds. Sound test. Sound test. Ayan, sound test. Okay, ladies and gentlemen, Filipinos and Filipinas, we are now at one of the crossroads of our time. At Helen Baguio, Sunny, Emmanuel Tazara, good evening po. Kanina walang audio po kasi naka-off pa. So, Mina Mina, I'm watching from Brunei. Wow, I wish to go there in Brunei. Edgar Nacion, kumusta na kaya yung si Inilin Garcia dyan sa Brunei na aking client? Mina Mina. So, Marilyn, Marilyn Damas. Tapos, Virgie Piquero. Helen Baguio. Okay? Ang ating pong pag-usapan sa ngayon ay parang kung ikaw po ay makadidiis, maiiyak ka sa sulat. May sulat po si Tatay Digong, si Digong Duterte, address po sa mga judges ng International Criminal Court. Diniin ni Digong Duterte na hindi siya dadalo sa proseso ng tinatawag na confirmation of charges. Tapos, kahit na ipa-delete nila yung hindi pwede, wala pa namang pinadelete. Kundi, ang ginawa nila, mamaya kwento natin, pero ito po ang mensahe niya. Na siya ay kinidnap. Sinabi niya sa mga judges na pinakidnap siya ni BBM. Yan ang sinabi niya. At sabi mo, KTRO, pinadelete, pero hindi pa rin na-delete, andyan pa rin sa pleading. Ang alam ko lang po ay inutusan ng court si Attorney Kaufman na papirmahin si Duterte. Kasi ang nangyari, hindi si Duterte ang pumirma ng sulat, kundi si Mr. Kaufman. So, tapos parang may pahiwatig na sinasabi niya na wala na siyang chance. At kung parang may pasabi siya sa buong bansa ng Pilipinas, sabi niya, I do not recognize the jurisdiction of the International Criminal Court over my person. I am a Filipino citizen forcibly pushed into a jet and rendition to The Hague in the Netherlands in flagrant contravention of my country's constitution and of my national sovereignty. My kidnapping was facilitated by the office of the incumbent President of the Philippines with a plane specially chartered for this purpose. The claim that I oversaw a policy of extrajudicial killings is an outrageous lie. These claims have been peddled by my political opponents for many years. And as my nation knows, they are based on the word of individuals whose credibility has been thoroughly discredited. I do not wish to attend legal proceedings that I will forget within minutes. I am old, tired, and frail. I wish for this court to respect my peace inside the cell it has placed me. I have accepted the fact that I could die in prison. But those who decide this fate for me should know that my heart and soul will always remain in the Philippines. I am proud of my legacy and of my service to my countrymen around the world. Let no one doubt my love for and loyalty to the Filipino nation. Kaninyo, ako magpabiling sulugoon, Rodrigo Roa Duterte. Ibig sabihin ng kaninyo ako, sa inyo ako mananatiling utusan. Yun pag sinabi niya.
So, para legitimo, ipakita ko sa inyo ang kopya ng sulat. Yan po ang sulat. Palaking ko, babasahin natin ulit. Yan, nababasa niyo na ba yan? Ayan. I, Rodrigo Rua Duterte. Ito pong sulat pala, pinadala niya sa judge noong isang araw. Ito may kinalaman sa kanyang parang wala siya, hopeless. Sa pagdalo ng tinatawag na confirmation of charges fixed for 23 to 27 February 2026. Sabi niya, I, Rodrigo Rua Duterte, wish to waive my right to attend the hearing on the confirmation of charges currently fixed for 23 to 27 February 2026. I understand the consequences of my waiving this right, which has been thoroughly explained to me by my counsel. I not trust him and his team to challenge the sufficiency of the prosecution's evidence on my behalf. I do not wish to follow these proceedings from outside the courtroom through the use of communications technology. An original copy of this waiver and my signature is in the hands of my lawyers. My reasons are as follows. I do not recognize the jurisdiction of the International Criminal Court over my person. I am a Filipino citizen forcibly pushed into a jet and rendition to The Hague in the Netherlands in flagrant contravention of my country's constitution and of national sovereignty. My kidnapping was facilitated by the office of the incumbent president of the Philippines with a plane specially chartered for this purpose. The claim that I oversaw a policy of extrajudicial killings is an outrageous lie. These claims have been peddled by my political opponents for many years and, as my nation knows, they are based on the word of individuals whose credibility has been thoroughly discredited. I do not wish to attend legal proceedings that I will forget within minutes. I am old, tired, and frail. I wish for this court to respect my peace inside the cell it has placed me. I have accepted the fact that I could die in prison. But those that desire this fate for me should know that my heart and soul will always remain in the Philippines. Yan po ang sinabi niya. Ayan yung mga walang kwenta, mga anyway, hayaan mo na lang yun, si Mark Biaco. Mga klaseng tao hindi marunong lumispito. So, tingnan natin, sariwain natin yung nangyari nung hinuli siya. Suriin natin uli. Alamin natin kung paano ba nangyari. Yung gano'ng plano lang, plano. O, salubungin lang namin, sir. Yung warrant, sir, si Sir Hindi, sir, Gio. may taga-PCPC. Ah. May Interpol. Interpol. Yes, sir. So kayo ang lead, sir? Yes, sir. Yes, sir. Kumusta ka, sir? Hindi mo pwedeng... Sige, sir. Warrant. Correct. So, you will just have to pay. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti, you better go back to them and
have the legal, I am a citizen of this country, a former president, and you show me a piece of paper and you're asking me to go with you. That is a serious illegal detention. Former President Rodrigo Tama. Yung kasi fiscal siya. Alam niya, serious illegal detention yun. Duterte cries out illegal detention at Villamor Air Base after he was served an arrest warrant from the International Criminal Court. The former president was arrested upon his arrival at the Ninoy Aquino International Airport on Tuesday, March 11. Duterte's arrest came amid a case before the International Criminal Court for alleged crimes against humanity during his administration's war on drugs. For and against you in the court of law. And I want to ask you, sir, if you understand this right. I was coming from you, very clear. Now that you're asking, sir, for the basis of the warrant, the ICC had issued a warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 718 of the same statute for murder, sir. Buhay ko, sir. Buhay ko, sir. Generally speaking, Mr. Fernandez, sabi na mag-prepare po kami, hindi ka na namin ng mga gamot na kailangan. Sir, this is a police operation. Ganito naman, sir. Ulitin natin ito, sir. Sandali mo na. What was square one? Earlier this saying, I place the former president under arrest. Daniel, matanda, ma'am. The issue, sir, is for you to choose 3 people. The company, here. So nakita mo, talagang hindi mangyayari ito kung hindi nagtapang-tapangan yung kababayan ko, si Nicolas Torre. May bus dyan. And, charter flight. Private flight from... So we need to know where you're bringing our president. Sir, we need to know this information where you are bringing Wala sa pig ko yung sa ganun din natin. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Hard way. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Very, you do that for me. Ano yung Article 59? Ibig sabihin, as early as that, diyan pa lang ay hiningi na ni Attorney Delgra na abogado, isa sa mga abogado ni Duterte, na sundin ni Torre ang Article 15. Ano po ba yung Article 59? Yung Article 59 po ay yan ang nag-uutos. Yan po ay kasama sa batas ng Roma, Statute of Rome. Na ang Statute of Rome po, yun ang gumawa o bumuo ng tinatawag na International Criminal Court. At yan nakalalagay po Article 59 kung saan, basahin natin kung saan ang akusado na hinuli base sa warrant of arrest ng International Criminal Court ay dapat dalhin sa lokal na korte. Tanggalin ko muna yung video at ipasok ko muna po yung batas. Yan po. Yan, Article 59. Article 59. Arrest proceedings in a custodial state. Ang custodial state po yun ng Pilipinas. A state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its laws and provisions of Part 9. Ibig sabihin, kung Pilipinas mag-aresto, susundin nila ang request for provisional arrest, susundin nila ang mga steps na nakalagay sa Part 9. Number 2, paragraph 2, a person arrested shall be brought promptly, kagad-agad, dalhin
sa competent judicial authority in the custodial state. Kung sa Pilipinas at Pilipinas ang humuli, dapat dinala sa korte ng Pilipinas. And that court will determine, in accordance with the law of the Philippines, number A, letter A, the warrant applies to that person. Letter B, the person has been arrested in accordance with the proper process and the person's rights and have been respected. Ganun po kasimple. Tapos number 3, the person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state sa Philippines para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Pwede siya makahingi. Nakalagay din sa pagdesisyon, sa application, yung korte natin ay pwedeng magbigay, depende sa gravity ng alleged offense, there are urgent and exceptional circumstances to justify interim release. Ibig sabihin, pwede makapag-utos ang ating Pasay City Court ng piyansa at palayain si Duterte. Number 5, the pretrial chamber shall be notified of any request for interim release and shall make recommendations to the competent authority in the custodial state. So, ibig sabihin, sakasakali dinala sa Pasay City Court, ay makipag-coordinate ang Pasay City Court sa ICC. At yung korte natin ay ikonsidera niya ang rekomendasyon ng ICC. Kung ang nahuling tao ay pinayagan lumaya, yung pretrial chamber ay mag-request ng report ng status ng interim release. At kung ito ay may utos, at kung ito ay utos na isusuko, ibig sabihin, aresto siya muna bago siya isusuko. The person shall be delivered to the court as soon as possible. Ladies and gentlemen, mismo yung International Criminal Court nag-uutos na idaan sa sarili nating korte. Pero bakit hindi natin ginawa? Hindi nila ginawa. So ito na ngayon, itutuloy natin yung pagpapanood sa pagsasariwa yung nakaraan. Very clear, nag-insist, hiningi ni Digong ang kanyang karapatan, hindi binigay sa ilalim ng Article 59. So, magkaroon ng matinding kasalanan sila ni BBM dito pagdating ng araw na si Sara na ang presidente. Tingnan nyo, ang pagbabalik ng uwak. O, yan. Pakinggan natin ulit. The right to counsel is something that has to be observed and respected. Tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Anong kasalanan niya? Katanungan. Kayo, nandito lang kayo natin. Ikaw, tanungin kita, anong kasalanan ko? Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Ako maniwala ka, hihilain ko yan. Pero hihilain ko yan. It's not our intention. You have to kill me to bring me to him. It's not our intention. Ang anak mo pupunta dito. Yes, sir. Hindi pa pasukin yan. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my order. pinipili mo Hindi na paano. pinapapasok Yes, si sir. Sara. Upon my order, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae, They can visit you at your detention center. Hindi nila ako pinapapasok dito sa airbase. Nakiusap ako kung pwedeng makausap ko personal si former President Rodrigo Duterte para mabigyan ko siya ng instructions and then makabigay din siya ng instructions
si General Marbil daw ang in charge ng buong Villamor Military Air Base ngayon. Saan ka ba naman nakahanap ng military air base na chief PNP ang in charge at siya ang nagsasabi kung sino ang pwedeng pumasok at hindi pumasok. But you're the second highest official dito sa ating bansa. Pero parang pamumulitika po ito sa tingin niyo. Alright, oo. Very much pamumulitika ito. Kahit ang ibang bansa nagsalita na. Klaro. Doray, sakay na si Sir Tano. Ladies and gentlemen, let us discuss this objectively. Ang mga subscribers ko na manonood dito, wala pong problema kung kontra kayo sa opinion ko. Ang sa akin lang, nakikiusap lang ko na disente lang ang salita gagamitin natin. Okay? Okay, let us look at this objectively. Bago ko sabihin, ano ba ang batas sa Pilipinas muna sabihin natin. Ang batas po sa Pilipinas, ang kinukonsidera dito ay yung number 1 po yung constitutional law natin. Pagkasunod, yung batas na ginawa para ipapatupad yung constitutional law natin. Alamin natin ano yun at ihambing natin kung nasunod ba. Number 1, the first and the foremost and the most sacred rights of any person, particularly the accused in the Philippines, is Section 1, Article 3. And it says, in English, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the law. Tingnan natin. Diyan na lang sa unang pamantayan. Kung Tagalogin natin, walang sinumang tao ang maaring pitilan ng kalayaan, buhay, at kayamanan, at pagkakaitan ng patas na pagtingin sa batas. Okay? So kung ganon, ano ang batas naman na ginagamit para sa ipapatupad yan? Nakalagay po yan sa ating nakalagay din sa Section 2 na kahit walang batas ay ipapatupad, ay susundin mo yung Section 2 ng ating Article 3 ng Constitution nagsasabi, no warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath of the witnesses, of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the things and persons to be seized. Yan po sinasabi dyan. Ibig sabihin po, dapat may judge natin. Very clear naman na walang judge natin na nag-interfere. Mula sa umaga na inaresto siya hanggang sa madaling araw, alas 12 nang inilipad siya sa aeroplano. So, dyan ay nilabag na kagad. So, ibig sabihin, ang tanong, totoo ba yung sinasabi ni Duterte? Basahin natin ulit. Na siya ay pinakidnap ni Bongbong Marcos. Ang sagot yan, totoo. Bakit ko nasabi totoo? Sapagkat
wala namang ibang kayang mag-utos niyan. At walang ibang taong susundin si Nicolas Torre, kundi si Presidente. Ito. At least ang kagandahan dito, una, sabi niya, I wish to waive my right to attend the hearing in the confirmation of charges currently fixed. I understand the consequences of my waiving this right, which has been thoroughly explained to me by my counsel, and I trust him and his team to challenge the sufficiency of the prosecution's evidence on my behalf. I do not wish to follow these proceedings from outside the courtroom through the use of communications technology. An original copy of this waiver and my signature is in the hands of my lawyers. My reasons are as follows. Number one, I do not recognize the jurisdiction of the International Criminal Court over my person. Walang jurisdiction ang criminal court sa kanya. Yan ang sinasabi niya. Ini-insist niya. At ako ay Pilipino na persahang dinala, sinakay sa jet at pinapunta sa The Hague, Netherlands na grabing pagtapak sa batas at konstitusyon ng aking bansa. At ang pagkidnap nila sa akin ay mismo ang incumbent president ng Philippines ang gumawa. The claim, ang kanilang akusasyon na ako daw ay nagpatakbo ng pagpamamatay. War on drugs particularly ay outrageous lie. These claims have been peddled. Ito pong mga claim nito ay pinikikwento ng mga politikong kalaban ko. Pailang-ilang ulit na taon na nakaraan. At alam nito ng aking bansa. Na ito ay nakabase lamang sa mga salita ng mga tao na ang kanilang mga kredibilidad ay napatunayang masama at hindi ka panipaniwala. Yan po ang sinabi niya. All right. It is very clear na hindi siya dinaan sa korte despite the command of Article 59 of the Rome Statute. At sinabi pa ni Attorney Delmer Delgra, sinabi niya, I demand that you follow Article 59 of the Rome Statute. Hindi pa rin sinunod ni Torre. Pero bakit? Si Torre lang ba may kasalanan dyan? Siyempre, hindi gagawa si Torre ng gano'n kung walang utos sa nakakataas. Ang kasama dyan sa nagutos, siyempre, si Remulla. 2 Remulla. At si Remulla na mag-utos dahil naman kay BBM. At kasabat sa pagsagawa niyan ay si Gibo Teodoro. Na traidor dahil ng panahon ni Duterte, binigyan pa ni Duterte ng pwesto ang kanyang asawa na bilang ambassador. At saka si Eduardo Año, na sa panahon ni Duterte sa loob ng 6 na taon, siya ay nagiging secretary ng Interior and Local Government. At itong Marcos Lacanilaw. At siyempre pa, ang pinaka-brain, pinaka-utak, si BBM. Kasama rin dyan si Marcos Lacanilaw. So grabe, yan katotohanan. Nakita natin na inaresto siya na walang warat. Ngayon, anong mangyari? Ano bang depensa nila? All right, tinanggap nila na wala kang warrant. Nangangatwiran sila ngayon. Tama ba yung katwiran nila? Ang sagot ko po, Nene Balmoria, ay mali. Mali. Ganito po, bakit mali? Unang-una, ang nag-utos ay yung mismong batas ng International Criminal Court na Rome Statute. Kung ginamit ninyo ang batas ng International Criminal Court sa pag-aresto, di dapat ginamit nyo rin ang batas ng International Criminal Court sa pag-aalaga ng naaresto ninyo. So sabi nga ni Emmanuel Villacruz, very plain and simple.
Maraming nilabag na batas si Bugit, si Tory at iba pa niyang mga opisyal nagpapadala kay former President Duterte. Hindi nila sinunod yung mismo batas ng International Criminal Court na Article 59. Ano pang hindi nila sinunod? Yung batas mismo ng Pilipinas, yung pinakamataas na batas, yung Section 1, Article 3 na Bill of Rights ng Constitution. Walang sinuman ang maaaring patayin, maaaring arestuhin, at maaaring kumpiskahin ng ang kayamanan kung walang batas. Proseso ng batas. At walang sinuman ang pagkakaitan ng tamang pantay-pantay na pagtingin ng batas. Ang ibig sabihin nito, kung ibang tao yun, kung kaibigan ni Tory yun, anong gagawin niya sa pag-aresto na walang warrant of arrest? Arestuhin ba niya o hindi? Sa ibang sitwasyon, halimbawa, wala yung International Criminal Court na warrant of arrest. Aarestuhin ba nila ni ganung sitwasyon? Hindi. Di ba? Klaro yan. Hindi. So ngayon, tanong, dahil may warrant of arrest na nilabas ang ibang lugar, arestuhin ba nila? Sagot, dapat hindi. Bakit dapat hindi? Kasi hindi po siya kinikilala ng batas ng Pilipinas ang warrant of arrest ng ICC dahil hindi naman kasapi ang Pilipinas ng ICC sa panahon ngayon. So, ibig sabihin, sinadya nila na ipadala sa dihig. Sa ganung punto na lang, pangalawa na dahilan ko, o pangatlo, ang international law, kapag dito ipapatupad sa sarili nating bansa, mas mataas pa ang konstitusyon natin. Kaya dapat sinunod nila ang konstitusyon. Dapat idaan nila sa proseso. Kaya dapat idaan sa sarili nating korte. Bakit hindi? Ang lapit-lapit pa naman ng Pasay City Regional Trial Court. So, ngayon, naguguluhan sila. Diretso tayo. Next, ano bang nalabag na batas? Yung batas na Section 2 ng ating Constitution nagsasabi na walang sinuman ang mapalabasan ng warrant of arrest kung walang probable cause na determinahin ang sarili nating judge. Pagkatapos, ma-examine ng judge ang mga rinagreklamo at mga testigo niya. Number 3, sa Article 3 ng ating Constitution sa Section 14, Paragraph 1, nag-utos na walang sinuman ang pwedeng papanagutin sa mga pagkasala o paglalabag sa batas ng krimen kung walang proseso ng batas. Pangatlo din. Pang-apat, nag-utos sa ating Section 8, Article 8, Section 1 ng ating Constitution nagsasabi, yung kapangyarihang malalim pagtingin sa mga issue o judicial power ay nakalagay lamang sa kamay ng Supreme Court at iba pang mga korte na buuin ng ating batas. Sa English, judicial power is vested in the Supreme Court exclusively and in all other courts that may be created by law. Ano naman ang judicial issue? Ganito yan para maintindihan nyo kung anong ibig sabihin ng judicial issue. Magtanong halimbawa, si Tory, arestuhin ka ba ito? Wala naman tayong warrant of arrest. So ngayon ba, di arestuhin mo yan, sabi ni BBM. Di ka sir, wala namang warrant of arrest. Sabihin naman ni BBM, hindi may ICC warrant eh. So, ibig sabihin, naguguluhan, sa madaling sabi, naguguluhan si Tory. Arestuhin ba niya o hindi? Ang gulo ah. Kapag may gulo, kung ano ang ibig sabihin, malalim na tingin, judicial look, judicial examination, malalim na tingin. Kasi kung
Sa mukha pala makikita mo, ang tawag niyan facial issues lang. O the face itself makikita mo. At dahil hindi mo makita sa mukha pa lang, judicial. Under. Nakatago. So sino ngayon ang may kapangyarihan na magdetermina kung ano ang sagot sa judicial issue, sa malalim na mga problema na hindi natin makikita kagad-agad? Court lang natin. Bakit hindi nyo dinala sa court? Ibig 4 na rason. So ngayon, natanda naman natin sa pagpalabas, ang unang pinalabas na rason sa pagpaliwanag ng atwiran si Boying Remulla na sinunod lamang daw niya ang Article 59. Ha? Hindi naman siya dinala sa korte. Sasabihin ni Boying Remulla sinunod yung Article 59? Klarong hindi. Ibig sabihin, klaro nagsinungaling si Remulla pag sinabi niya, dinala niya sa judicial authority. Yun pala, nagbububuhan siya. Ang ibig niya pala sabihin ng judicial authority ay yung dinala daw sa kanya bilang justice. So ngayon, paano niya masasabi, papatunayan kung sa kanya dinala? Eh wala naman siya rito. Nandun sa Vienna, Austria, sabi niya. Tumatawag lang siya. Kita mo? Kung sabihin natin na si Boying ay judge, bakit wala siya rito? Nasa Vienna, Austria siya. Kita mo na ang kagaguhan nila. So ngayon, na-realize ni Boying Remulla na mali pala siya. So anong ginawa na? Marami sa mga advisor. Sir, meron dito Section 17 ng Republic Act 1951. Bakit ano ba nakalagay dyan? Ito po ang nakalagay sa Section 17 ng Republic Act 1951. Pero bago lahat, bago ko ipaliwanag, nais ko mo lang ibigay sa inyo ano ba yung Republic Act 9851. Ang tawag po rito ay International Human Rights Law. At ito ay nagpapatupad na kung saan ang ating regional trial courts ay pwede maglitis at maghatol ng mga akusado na gumawa ng 3 krimen na tinatawag na international crimes. Number 1, genocide, pagpapatay ng lahi. Number 2, war crimes, yung sumuko na may kaaway, may awayan, halimbawa sa gitna ng NPA at saka Philippine National Police o Army. Pag sumuko na yung NPA, ay hindi mo na pwede patayin. Pero kung lumalaban, barilan kayo. Pero pag oras na sumuko, o di kayo may nasugatan, obligado ang sundalo na dalhin sa ospital. At kung hindi mo dinala, ikukulong ka dito. Yan ang kasalanan mo. War crime. Ang isa pang crime ay yung tinatawag na international, o di kaya, yan yung tinatawag na crime against humanity. Pwedeng pagpatay, karabalduman na pagpatay, karabalduman na pagpapahirap, torture, lahat, ang dami, rape o whatever. At sinasabi sa Section 17, ang korte natin ay may karapatan na humawak ng kasong ganun kung ang akusado ay Pilipino. Number 2, kung hindi man siya Pilipino, kung ang akusado ay nakabiktima ng Pilipino. At kung hindi man siya nakabiktima ng Pilipino o akusado o hindi man siya Pilipino, kung andito siya sa Pilipinas. At nakalagay sa paragraph 2, sa pagganap ng kapangyarihang ito, pwede ring ipaubaya o magparaya ang Pilipinas sa paghawak ng kasong ito at pwede nitong ipaubaya sa ibang bansa o di kaya sa International Tribunal na kasalukuyan na nag-iimbestiga o naglilitis ng kasong ito. At kung sa ganun sitwasyon na kung magpaparaya ang Pilipinas, magpapaubaya ang Pilipinas sa ibang jurisdiction,
ay pwede nitong isuko ang suspect o akusado o i-extradite. May karagtong pa sa ilalim ng extradition rules at saka treaty. So ngayon, tanong, ano ang humahawak ng ebidensya? There's no issue. ICC. Nagpalabas ng warrant of arrest. ICC. Next, na tanong, meron bang treaty sa gitna ng ICC at Philippines? Sagot, sa panahon na yan, wala na kasi nag-withdraw ng Philippines. So hindi niya pwede magamit ang Republic Act 9851, Section 17. Kung ICC ang dahilan mo. Very clear? Sabihin, dito palang labag na naman. Walang dahilan. So, ano na naman ito? Serious illegal detention. Ang isa pa, hindi, ang ginamit namin kasi Interpol. Diyos ko, lalong nagmali. Bakit? Basahin mo ang Interpol na batas. Constitution ng Interpol. Nag-utos na hindi sila namimilit sa mga bansa kung nagpapadala sila ng request dahil magpapatupad ng warrant of arrest. Nag-ibig sabihin sa panahon na yun, hindi obligado ang Pilipinas sa pag-aresto kay Duterte. Kung hindi pala obligado, bakit? Hindi niya dinala sa korte. Hindi dinala ni BBM sa korte. Hindi pa naman pala obligado Pwede mo namang hindi arestuhin. Pwede mong arestuhin. Hindi ka naman obligado Next, may sinasabi sa Interpol na kung maarestuhin mo man, isa-ilalim nyo sa inyong sariling batas. Na hindi ginawa. Ang ginawa niya, tinapon kagad. Hindi man ang pinresiso sa sariling batas natin. So, may another violation si BBM sa international human rights, sa international police constitution. So, because nilabag niya yun at wala siyang, ibig sabihin sa suma total, ay walang justification para arestuhin mo yung tao. So, ibig sabihin, hindi rin pwede arestuhin sila ni Bato, sila ni Bongo, si Vicente Darao, si Oscar Albayalde, si Dante Giran, na dating NBI director, si Isidro Lapina, na dating PDEA director, at si Vitaliano Aguirre, na dating Secretary of Justice. Si Kaskulan ay namatay na, kaya hindi na siya pwede arestuhin. Very clear? O ngayon, next na issue na malaking kamalian ng BBM Group nila ni Remulla. Mga kababayan ko, ang Interpol po ay organisasyon ng mga bansa. Pag mga bansa, hindi kasama ang ICC dyan. At therefore, walang labag sa batas ng Interpol na ipapatupad ang warrant of arrest ng ICC dahil hindi bansa ang ICC. So with that, palpak na naman sila ni Remulla, si BBM. Kaya delikado kayo. Oras na si Sara maging presidente, kulong kayo lahat habang buhay. Ipasal nyo na hindi siya maging presidente. Klaro sa inyo? Very clear? Kaya tama lang si Duterte sa pagsasabi na walang jurisdiction ang ICC sa pagkatao ko. So, naintindihan niya ninyo? Very clear, di ba? O, magbabasa na lang ako. 51 minutes na tayo. Si Bax TV, I make TV5 UK.
Baxpo TV pala, Regina Belino, Amic TV4, 5, Helen Baguio, Mr. Boying Balisteros, shout out, okay, from UK, United Kingdom. So, Lichen, good evening po, Atty. Toto Kasing, live po as always. Primo Junior, DA, Lenny, BBM, na daw ang tandem. Hindi po pwede mangyari po yan na Primo kasi si Lenny ay malinis, hindi walang ninakaw. Si BBM ang bilyon-bilyon ang ninakaw. Si Virgie Piquero, tapos sa sino pa? Si Marilyn Damas, si Mina Sani, tapos Edgar Nacion, si sino pa? Emmanuel Tazara. Good evening po, Dr. Toto. Walang audio kanina. Sunny, okay na Mike, Virgie Piquero. May ako na si Arnel DN. Good evening, Toto, watching from lokal ng Olongapo. Wow. Iglesia ni Cristo. Sige, magandang regards sa lahat ng Iglesia ni Cristo dyan sa Olongapo. So, K3R, pinadelete ng ICC yung message ni Berardi Katoto. Hindi po, andyan pa rin po. Ang narinig ko lang, mamaya, i-discuss natin sa bagong vlog ko. Victoria Denbo, Mina, tapos, I'm so sad, sabi niya. Sana makauwi na siya, nakakaawa. Danny Cultura, solid Inday, Sara pa rin. Sabi ni Danny Cultura. Virgie Piquero, umiyak siya. Mark Biaco, sir, pakita mo mukha ni Digong hindi ang sulat. Okay, bakit? Mark Biaco, kung pakiusap lang sa iyo, huwag ka naman magkwento ng mga pilosopo, please. Magiging formal naman tayo kung magsalita. Ha? Yan lang ang pakiusap ko. There's a day of reckoning. Roll Fasil. Feel na feel. Pagbabasa parang may pahiwatig. So, Istong, may araw ka rin, Tore. Okay, feel na feel ko pagbasa. May pahiwatig talaga ako, Roll Fasil. Kano bang masama doon? Judith Nong P. Aradanas. Kinana nga, Tore, kala mo forever siyang nasa TikTok ng kapangyarihan ng kapulisan. Ngiti niya, ano na ngayon, gunggong. Huwag naman kayo magtawag ng gunggong. Tawagin lang sa pangalan ang lahat ng tao. Tawagin lang sa pangalan ng tao mismo. Ralph Rubingibana, kahit sino na upo na presidente, mahal pa rin ang presyo bulalo. Baka. Punta ka sa Batangas, murang bulalo. Errol Meltres, doon ka sa New Zealand. Gusto ko pupunta ni New Zealand, titira doon at doon ako gagawa ng bulalo. Errol Meltres, tiglimas na lang ng kanal ngayon para makakuha ng linta. Tapos Virgie Piquero, may adlaw para Tore. Jupao Gasol, 2028, Yari kay Tore, Lacanilaw, Rimulya at Bangag, BBM. Virgie Piquero, articles, no person shall be deprived of liberty without due process of law. Tama po yan. Richard Bantirula, kapanalo lang ni Iparardi, hindi pa siya nakaupo. Dami ng patayan kasi naglilinis na sila para walang witness sa papaano niya ginawa. Yung kwento po niyan ay opinion mo lang po yan, with due respect, Richard Bantirula. Wala ko pang ebidensya dyan na totoo yan. Kundi statement po lang yan, di ba? Wala kang basihan eh. Tapos Jess Delgado, sana hindi nila tinanggal si Tore as Chief PNP. Baka sakali marami siyang nahuli. O nga si Bantag hindi pa nahuli hanggang ngayon. Si Atong Ang, dagdag na naman. Si Harry Roque hindi nyo mahuli, nasa labas. Si Cassie Ong hindi nasa labas. Si Saldico hindi nyo mahuli. Richard Monterola pati si Kerwin lumayas. Lumayas na ba si Kerwin? Hindi, andito na siya nung panahon ni Perardi siguro. Anyari TV, yung nakanila po ba yan ang bagong LTO? Yan po, siya po. Si Ma'am Rafael Jep, budol talaga siya. Huwag naman magamit salitang budol. Sabihin mo lang, dapat siya managot siguro. Pero sabihin mo kung anong dahilan. Refrain from using the words, yung mga ganon. Virgie Piquero, work effort nila.
Ophelia Jyoti, bakit di nakialam ang korte sa Pasay? Kasi hindi naman po sila nagsampa sa Pasay. Dapat nagsampa ang PNP sa Pasay. Pero in fairness naman sa mga kanila ni Torre, mas sinisisi ko ang abogado ni Duterte. Bakit? Akala ko ba magagaling kayong abogado? Kasi kung ako po abogado doon, ang bilis ko po gumawa ng solusyon. Gagawa ako agad ng petition. 1 hour lang, isasabit ko na sa korte. Isasabit ko sa Pasay. Wala nang, hindi na matutuloy yung kung ginawa kong gano'n, kung ako ang abogado niya. Kaya lang hindi naman tayo niya abogado. At na-disbar naman tayo, hindi tayo pwede maging abogado. Siyempre, mga aktivista tayo Kaya na-disbar tayo. So, Emmanuel Villacruz is very plain and simple. Nabasa ko na kanina po. So, Divina Grigor, hi sir. BBS Las Vegas, ang daming makakulong din kapag nanalo si BP Sara. Sigurado po yan. Si Julieta Tiborcio, good evening sir. I'm late. Kumusta po? Nakaabot na rin. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. Tapos Richard Monterola, tinatawag nila si Perardi na Berdugo pero ang dating Pangulo ay laging sumusunod, di kagaya nila na bending dalo. Tama po kayo. Joel Vergara, Attorney Casing explained so simple as per our own constitution, BBM abused his oath of allegiance. Kaya nga, ground for impeachment yan because he violated the constitution, the culpable violation. Remberto Lawas, totoo, pinakidnap si Digong ng mga sindikato. Nilabag na ang batas ng Pilipinas. Tama naman ang sinabi ni former President din at gusto ko ang ginawa niya. Richard Monterola, bawal kumuha ng picture sa ICC, pati CP. Tapos Bergie Piquero, sir, parang same yung nangyari yung bus hostage na taga Hong Kong. Isang araw di na na-rescue. Manuel Malaki, good day, attorney. Tapos si Yaismin, Doc, pinipilit nila na may warrant daw, Doc. Andrea Gueco, watching from Singapore. Mayap Benge, mga kabalen sa Singapore. KTRO, human right nga walang imik, pero kapag rebuilding in PE na aresto ang ingay ng human rights. Brian Rodriguez, Attorney Toto, magandang gabi. Ang sabuatan nila sa pag-aresto kay PRD ay parang kaganapan sa pagsabuatan nila sa flood control. O tama kay. Tapos Crazy, Amin Mutalib, assalamualaikum, alaikum assalam, pagari. Doc Attorney Engineer Totski, si Torre, isa sa totoong pwede mong pakainin ng tae, wag naman. Makuha lang ang ambisyon niya. Haram. So, tapos Imam Suleiman Aras, hindi na lahat na kalbo ngayon kapag nag-iyak diyan. Wala ka nang ginagawa nung aniresto si Digong Ugok. Sino ba tinutukoy mo? Ako ba? Bergie Piquero, doon sa amin walang takot ang mga adictos sa drugs unwar ni Tatay Digong peaceful. So, Sara Alura, good day, Attorney Crossing. Allah bless you. Allah bless you too. Tapos, Allahu Akbar. Ara Sausa, good evening. Attorney, God protect and guide you always. Haidila Barigo. Attorney, inabangan ka ng mga vlogs dahil malinaw kayo magpaliwanag. Salamat po. Si BGR Batmati Sayabot. Wow, may 4 na viewers ang dati kong inidulong sumama na sa Team Kadiliman. Hindi po Team Kadiliman. Kwento mo lang yun. Wala kang paprobiba ng Kadiliman yun. So, it's up to you. If you, in your opinion, ay Kadiliman, hindi po Kadiliman. Mas Kadiliman po, bakit mo dinidipinsan si Bongbong Marcos na magnanakaw? Malita po. May ebidensya na tayo. Hindi naman makadakaw niya kung hindi pipirmahan ng budget. Si Ma'am Pyra, hindi naman po lahat ng kidnap may ransom. Ang kidnapping niya po doon, ang tawag niya, narinig mo na po, Ma'am Pay, ang tawag po niya ay serious illegal detention. Okay? Hindi po lahat ng kidnap may ransom. Dudis Garcia, kung ganun po, ibig po sabihin, walang kaalam-ala. Si Arasausa, sana lagi tayong manood na makinig Attorney Casing Toto dahil siya lang ang matyaga at makatotohanan ng mga binabalita. Salamat po. Arasausa, marami po tayong natutunan. Tapos si Manuel, very clear attorney, salamat po. Bergie Piquero, thank you sir, Toto Casing for your blog free lecture.
Exactly, sir, ang lahat ng sinasabi mo, humanda na sila. Romeo Boy, good eve, Dr. Toto. Cesar Villamin, huwag pala si Bato, bakit siya nagtatago? Yan, dapat nga. Ay, hindi, kasi hindi naman, hindi mo pagkatiwalaan yung salita nila eh. Di ba, sabi kay Duterte, hindi daw mag-implement, pero in-implement. So, Mary Jane Bolivar, Doc, ask lang po, hindi po ba pwede si iban yung ICC sa Pinas? Pwede yun, depende sa presidente. Sa Patricia Sakaki, isa pa itong bobo kayo na kaya na dispar. Ay, tawag mo sa akin, bobo na dispar. For all you na Patricia Sakaki, na dispar po ako sapagkat na nagsampa po ako ng reklamo na plunder laban kay Ferdinand Hernandez na congresswoman namin sa South Cotabato. At kasama dyan sa kinasuhan ko po ay yung Regional Director ng DSWD na si Bay Surahayda Tanggol Taha. At kasama din dyan mga opisyal na kinasuhan ko yung Bids and Awards Committee at hindi ko makalimutan yung Jackie Lau. Tapos ang akusasyon lang nagsinungaling daw ako nung sinabi ko na siya ay Bids and Awards Committee chairman. Chairman naman siya. Nagsisinungaling siya. At saka yung nakipag-connive siya sa IBP na tinatawag na IBP na komisyoner na nag-imbestiga. Biro mo sabihin niya nagsinungaling ako nang sinabi ko na Bids and Awards chairman si Jackie Lau. Totoo naman. Grabe. Ganun po ako, biktima po ako ng circumstance. Anyway, hindi ko mo naman sabihin niya tungkol dyan. Ganun lang po. Ibig sabihin, aktivista kasi ako eh. Kaya ako na laging nasasakdal sa mga kasadlakan. So, Socorro Lucenio, kumusta ng kaso ni Percy Lapid? Tapos na po ang kaso ni Percy Lapid, Socorro. Si Bantag na lang ang hinuhuli. Okay? Lagi mong inuulit yan. Si Bongbong Marcos ang ating banatan, bakit hindi nila hinuhuli. Duda nga ako si Bongbong Marcos sa likod nun eh. At dati, bakit hindi pinapakita si Tatay Digong, bawal ba? Hindi naman bawal, wala lang akong pakita natin mamaya. Pero sa Tilmat, good work, Tutor Attorney. Well appreciated your elaborated and technical explanation of the foregoing Philippine laws, international laws, ICC and Interpol. More power and hope you continue your advocacy from UAE. Salamat po, Versatile. Tapos, Timoteo Maturan. Nakaalala ko si Jumedis Maturan, ng aking kaibigan. Ang galing-galing kumanta nun. Namatay lang eh. Timoteo Maturan, magandang gabi po. Attorney Dr. Tokasing, huwag mo nalang pansinin yung mga bangag mong comment sa iyo. Hanapin niya ni Captain Dado para bitayin. Okay, baka mag-interview ako kay Captain Dado kasi kinausap ko na yung kanyang asawa. Interviewin ko siya. Si Kunda Alem, Sir Toto, salam, alaikum. Alaikum assalam. Tapos Esteban Wakdagan, hoping na totoo ang balita na arestuhin ng Russia ang mga ICC judges. Alam mo, delikado ang mga Russia magalit. Pati kahit sa ibang bansa, hinahanap nila. So Ed Newville, Banat Bay, Toto. Tapos BB Las Vegas, ang daming nagtatangahan, may depensa lang si BBM. Tapos Marcel Herna, Attorney Kaufman know exactly what he is doing. He knows there's no way out, Duterte, but he is just milk. Ay di naman. In fairness to Attorney Kaufman po, tama po ang ginagawa niya. Nakulangan lang ako sa mga argumento niya. And I do feel, in fairness to truth, ayoko sabihin, parang inaalsa kong sarili ko, bangko. Pero mas magaling ako sa kanya mag-argumento. Nabasa ko naman lahat ng argumento niya. So Nelson Laher, tama ang sinasabi mo, Dr. Toto. Kaya lang, maraming tao na tanga. Tapos nagko-comment pa ito kahit mali-mali. Romua, kahit sino po ang kandidato ni Marcos matutuloy ang korupsyon. Tandaan nyo yan, tuloy ang korupsyon sa lahat ng ahensya ng gobyerno. So Dennis Kausing, may kapatid. Okay, magandang gabi po sa inyo, mga kaibigan. Babalik po ako, bagong issue.